Hi mga kamata, mga ka-optomoto. So tonight, I'm going to share uh, the journey or my journey uh, going to Mindanao, and sa mga gusto kong i-document yung ginagawa kong decision starting ngayon. By the way, I'm Dr. Acosta, and an eye doctor, and then I decided to resign. First reason ng una is parang all about money, and all about material, you know. Actually, sa company ko ngayon, sa pinagtatrabahoan ko, na kumikita na ako ng around 100 to 120,000 dito sa sa company ko na to, and at the same time mga sideline. So nasa around 100 to 120,000 hanggang 150. So yun, no, parang pag nasa company ka kasi or employee ka, parang limited lang siya, no? Hanggang doon lang yung pwede mo maging income, no? Then napag-isip-isip ko na mas gusto ko pa ng more, and then kaya nag-decide ako mag-resign. Pinag-isipan ko kasi I am a manager ng store. Ako yung OIC nila na doktor, and then yung kita ko sapat naman na, okay na, no? Sobra-sobra pa nga. So yun yung unang reason kaya sabi ko mag-resign ako, kasi gusto ko pa ng mas higit dun sa kinikita ko. So yun, kadahilan ng kagustuhan ko nga yung ganun na makamit, nag-resign ako ngayon, no? Ang dami nagsasabi, no, naku Dok, sinayang mo yung position mo, naku Dok, okay na sana yung mo, yung trabaho mo, sayang yung sweldo, mahirap sumugal sa negosyo, mga ganyan-ganyan. So although pinag-isipan ko rin talaga siya, nangibabaw talaga yung yung decision ko na mag sariling clinic. But habang tumatagal, parang hindi rin pala yun yung goal ko, no? So may iba pang reason na mas nakapag-decide ng pagre-resign ko, which is my mother, no? Gusto kong samahan na kasi may edad na, 70 years old, and then meron siyang bukol sa breast, and then pinaka goal namin and mission is yung mapa-operahan yung cyst niya sa breast. So yun na yung parang main reason kung bakit nag-resign ako, no? Kahit nga sabi nga nung una, offeran ako ng kahit ano-ano, is pwede pa akong bumalik. Pero ngayon, kahit offeran pa ako ng mas mataas or yet, is decided na talaga ako because of the my mom. And then so ayun, second reason is time. Kaya gusto ko talaga mag-resign is parang marami akong gustong gawin na hindi ko magawa because of kulang ako sa oras. Kasi pag nasa ko sa isang company, uubos ako kasi ng mga 11 hours, isang oras papunta, 9 hours ka dun sa trabaho mo, and then 1 hour pa uwi mo sa bahay. So parang 11 hours yung gugugulin mo para sa trabaho. So parang nagsawa ako ng ganun, no? Parang gusto ko hawak ko yung oras ko. So yun ang pinaka second reason kung bakit gusto ko rin mag-resign. Third reason kung bakit
nag-resign ako is yung ah, happiness or yung parang gusto ko ma-achieve. Although masaya ako dun sa trabaho ko kasi yung mga kasama ko sa trabaho, mababait. Yung boss namin, may-ari nung kami nagtatrabahoan ko, mababait. Yung mga ka-co-doctor ko, mababait. So, nandun na ako nga sa comfort zone na sila lahat mabait sa akin. Pero yung may hinahanap akong ibang happiness na gusto kong gawin. No? Itong third reason na to, hopefully, ma-achieve ko. So, gusto ko kasing tumulong sa ibang tao sa pamamagitan ng profession ko. Unang-unang naisip ko is pumunta sa mga rural area, sobrang bundok na, yung mga hindi na inaabot ng doktor, no? Marami kasing mga ganyan na sobrang labo na ng mata nila, hindi sila nakaranas ng linaw ng mga mata kasi nga mayroon na silang ganung case, no? Ganung karamdaman sa mata. So ngayon, tapos ay yung iba pa walang mga budget para bumaba dun sa sentro dun sa mga doktor para check up ng kanilang mata. So yun yung goal ko, na pumunta dun sa mga bundok. So kung paano kung gagawin yun, siyempre kailangan ko ng money, no? Para mapuntahan yun. Pero ang plan ko kasi ngayon is unti-unti, no? Unti-unti na pumunta doon, magawa yun. So magme-medical mission dun sa amin, sa Mindanao. And then dahil marami na akong oras, so magagawa ko na siya. Actually, ang pinaka-goal ko, makapagpagawa ng bus clinic. No, nandun na rin ako titira, doon na rin yung clinic ko. At the same time, makakapag-travel din ako. Kasi nga, mahilig ako sa travel. And then, pag bus clinic na rin siya, stable, pupunta sa mga bundok. So, maghahanap tayo ng mga pasyente na talagang kailangan ng tulong. No? So, yun yung pinaka goal ko and content ko sa vlog, no? Ito nga pala, isa rin sa gusto kong gawin, pang fourth reason is yung mag-vlog, no? Pangarap ko talagang mag-vlog, no? Mag-share ng ideas and thoughts and ibahagi yung talent ko, and hopefully sa ganito, kasi marami na itong nasa social media na nga tayo ngayon, and hopefully itong content ko and itong goal ko is mapansin nyo, at para pag dumami yung followers natin, okay, magkakaroon na tayo ng budget, mas marami pa akong matulungan. Natutulungan pa natin yung iba, natutulungan ko pa yung sarili ko, nagagawa pa natin yung goal, no? Goal sa tao, goal sa sarili ko. Sinacrifice ko yung 100 to 150,000 na sweldo. Kapalit nitong wala akong kasiguraduhan na mangyayari. Pero gagawin ko ang lahat para makamit, no, yung goal ko, no. Ito yung unang video ko na siseryosohin ko tong content ko na to papunta dun sa goal natin, no. Hindi naman yan malayo basta bibigayan ng Panginoon, no? At magagawa natin yan, no? So goal natin magkaroon ng bus clinic talaga. So sa pagre-resign ko na to, hopefully matulungan nyo ako, ang simple na like and share or comment sa gusto nyo i-comment, and then also huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe, no? Pupunta tayo dun sa kahit saang lugar sa Mindanao. Hindi lang sa Mindanao, pati sa Luzon and Visayas. So dahil dun nga mag-uumpisa yung private clinic natin. So dun tayo mabubuo ng pangarap. Okay, so pang fifth reason na kaya ako nag-resign is gusto ko rin mabuo yung kami, yung family ko, yung father ko, mga stepsister ko, saka yung mother ko. So doon ko umpisahan sa Mindanao.
So magkakaroon ako ng goal ko, magkaroon ng maraming branches para makuha ko yung father ko doon. Bali buong Agusan del Norte, doon tayo magtatayo ng optical studio kasi yun yung pangalan ng clinic namin ngayon, optical studio. Pag dumami yan, no, magkakaroon din tayo ng scholar. Actually plano ko talagang paaral ng dalawa, no. Yung stepsister ko papag-aaralin ko soon pagkaya na, saka yung pamangkin ko, para at least magkaroon tayo ng mga quality doctors. And then at the same time, pag nagkakaroon tayo ng medical mission dun sa mga bundok, kahit wala pang bus, i-vlog natin. So kukuha tayo ng pasyente doon na kailangan talaga ng tulong para sa mata niya. So i-contempt natin yan, and hopefully supportahan nyo ako dito sa journey ko. And then malaking decision talaga itong ginawa ko, na actually ito napakita ko sa inyo. Okay, actually this is my house. Kuha ko lang sa nakaraan. Pa-turnover lang siya, last month lang, and then pinaayos ko na siya kasi nga andito na yung comfort zone natin, na parang okay na ako dito sa trabaho ko. Dito na ako sa bahay ko, malapit lang din dun sa trabaho. So nakapasok kasi sa Pag-ibig, no? Kaya hindi masyadong mabigat. And then meron akong car sa labas, hinuhulugan ko rin yun. Tapos meron din akong big bike, no? Hinuhulugan ko rin. So marami akong hinuhulugan. Sabi ko nga, may property din ako sa Baguio na lupa, hinuhulugan ko rin. Sabi ko nga, pag nag-resign ako, mawawala yung income ko na permanent income, monthly. Pag hindi ako hindi ako naging successful dun sa goal ko, is pwedeng mawala sa akin lahat yun, no? Back to zero dun sa mga material things. Pero tingin ko hindi naman back to zero kasi marami na tayong knowledge, no? So kumbaga pwedeng mawala yung mga yun, pero hopefully meron namang chance na mas mahigit pa yung makuha natin doon. So ito siya. So yan, pinaayos ko na yan, fully furnished na siya. So yung CR, yan. So meron yung 2 rooms sa taas. Akyat natin, tapos dun tayo magkwentuhan. Tara. Okay, so this is my room. So inaayos ko talaga siya para relax na dun sa pagtatrabaho ko. So yan, I have 65 inches TV, and then PlayStation 5. Then yung study table. Meron tayong aquarium dyan. So ginawa ko talaga siyang cozy para pag umuwi tayo, relax, no? Aircon, tapos walk-in closet. Yan, no? So ayun, so guys, sana gabayan tayo ni God sa journey and goal natin, ng mga dreams, no? Nasa mga plano, para yung mga 5 reason na kung bakit ako nag-resign is hindi natin pagsisisihan. Pero sabi ko nga, nasa huli yung pagsisisi. Pero dahil buo yung desisyon ko, kahit ano man nang mangyari, is dapat hindi natin pagsisihan yun. Actually, yung company na pinag-resignan, ayaw nila pumayag na mag-resign ako. So ang gusto lang nila is mag-leave
1 month, tapos 1 month ulit, tapos 1 month ulit. So extend lang ng extend hanggang sa makapag-decide na talaga na hindi na talaga ako babalik, or kung wala mangyari man sa akin doon is bumalik dito. Manager pa rin ako, NYC pa rin ako ng company, no, dun sa branch na yon na hinahawakan ko. So malaking opportunity sa akin yun, no? Parang ang favor sa akin yung ganung setup. Pero syempre yung goal ko talaga is yung doon, yung mother ko, mapa-operahan muna kasi walang magmamanage ng clinic doon. And then second na lang kung ibibigay ni God yung mga iba pang plano. And ayun, so hopefully pinasasa Diyos ko na lahat, no, ng mga mangyayari sa akin. Nabibitawan ko lahat ng mga to. So ayun, na-share ko lang, and hopefully supportahan nyo ako, no? Subscribe kayo and share and like, and soon mag-upload tayo kung ano yung mga update na mangyayari dito sa journey ko. And sana samahan nyo ako hanggang sa maging marami na tayong matulungan na mga pasyente, na hindi lang sa mata, siyempre of course na sa mga ibang tulong naman. Ayoko muna kasing mga gawin na lang na natin. So sa ngayon, yun lang muna, step by step. Huli, subscribe nyo na ako. Sana makaabot tayo ng 1,000 subscribers sa mga mga kapamilya ko, mga friends, and yung mga relatives. Tataka ka nga ako nasa Facebook, nasa almost 4,000 followers na meron ka. Pero ay 4,000 friends, pero ang followers mo is sa YouTube is konti lang, no? Hopefully sana yung mga pag share ko sa Facebook is pag nakita nyo, i-follow nyo na kaagad para umabot tayo ng 1,000. Nakikiusap na ako sa inyo. Or ngayon, dati kasi ayoko nung namimili. Sa ngayon, hindi naman tayo namimili. Nakikiusap lang. And sa simpleng like and share and subscribe nyo is malaking tulong sa atin dito sa journey na. Okay, so kita kids, mga kamata, this is Optomoto. Let's do it.